Natigilan ka na ba para isipin ang unang salitang lumalabas sa iyong bibig sa madaling araw? Reklamo ba ito? Ito ba ay isang buntong hininga ng pag-aalala? O ito ba ay isang taos-pusong salamat? Bago mo pa alam kung ano ang magiging araw. Kadalasan, nang hindi natin namamalayan, sinisimulan natin ang ating mga umaga na dala ang bigat ng mga inaasahan, takot at mga problema, na nakakalimutan ang isang bagay na makapangyarihang nasa atin, pasasalamat. Hindi ang automatikong uri ng pasasalamat na binibigkas lamang sa mga labi, ngunit isang pasasalamat na nagmumula sa puso, na kayang baguhin kahit ang paraan ng pagtingin natin sa mga hamon. Isipin na gumising ka at, bago suriin ang iyong telepono, bago alalahanin ang mga bayarin, trapiko, o mga gawain, huminga ng malalim at sabihing, Panginoon, salamat sa panibagong araw. Tila simple, ngunit ang simpleng kilos na ito ay may kapangyarihan upang ganap na baguhin ang takbo ng kung ano ang naghihintay sa hinahara. Ang pasasalamat ay nagpapaalala sa atin na tayo ay buhay, na mayroon pa tayong mga bagong pagkakataon, at ang Diyos, sa kanyang kabutihan, ay binabago ang kanyang mga awa tuwing umaga. Nakaka-curious kung paano, kahit sa mahihirap na araw, palaging may dapat ipagpasalamat. Isipin mo ito, may mga taong magbibigay ng kahit ano para magkaroon ka ng kung ano ang mayroon ka ngayon, kahit ang maliliit na bagay na tila walang kabuluhan, tulad ng pagdilat ng iyong mga mata, paglalakad, pakikipag-usap, paghinga ng walang kahirap-hirap. Kapag hinayaan nating magsimula ang araw na may pasasalamat, bukas ang ating puso upang makita ang mga detalyeng inilagay ng Diyos sa ating harapan, at ang tila dahilan ng pagrereklamo ay maaring maging mapagkukunan ng papuri. Maaring iniisip mo, ngunit paano tayo magpapasalamat kung ang mga bagay ay hindi maganda? Iyan ang sikreto. Ang tunay na pasasalamat ay hindi nakasalalay sa kung ano ang mayroon tayo o kung ano ang nararamdaman natin, ngunit sa kung sino ang kilala nating Diyos. Siya ay nananatiling mabuti, kahit na hindi natin naunawaan ang kanyang mga paraan. At ang pagsisimula ng araw na may pasasalamat ay isang gawa ng pananampalataya na nagsasabing, Panginoon, nagtitiwala ako na ikaw ay kasama ko, anuman ang mangyari. Ilang beses na ang takot sa isang bagay na hindi pa nangyayari ay nakawin ang iyong kapayapaan sa umaga. Ilang beses ka na bang nagising na mabigat ang iyong puso mula sa mga alalahanin noong nakaraang araw? Kapag pinalitan natin ang paano kung magkamali ang lahat, na may salamat, Panginoon, dahil alam kong kasama ka, may nagbabago sa loob natin. Ang kaluluwa ay nakakahanap ng kapahingahan, ang puso ay lumalakas, at ang isip ay puno ng pag-asa. Para bang ang pasasalamat ang susi na nagbubukas ng pinto upang makita ang araw na may mga bagong mata. Hindi nito binubura ang mga problema, ngunit ipinapaalala nito sa atin na hindi tayo nag-iisa sa pagharap sa kanila. At, unti-unti, ang naging reklamo ay nagiging panalangin, kung ano ang takot transform sa confidence, at kung ano ang pagod ay nagiging panibagong lakas. Kaya, paano ang paggawa ng pagpili ngayon? Bago magsabi ng kahit ano, piliin na magpasalamat. At naway ang pagpapasalamat na ito ay hindi lamang sa malalaking bagay, kundi pati na rin sa maliliit na biyayang madalas hindi napapansin. Sa huli, sinisimulan nating matanto na ang bawat detalye ay tanda ng pangangalaga ng Diyos. Manatili sa amin sa video na ito, dahil pag-isipan pa namin kung paano ang pasasalamat ay maaring maging unang panalangin sa iyong araw at ihanda ang iyong puso upang harapin ang anumang labanan. Mag-subscribe sa channel, i-like ito, magkomento sa kung ano ang pinasasalamatan mo ngayon, at ibahagi ang mensaheng ito para mas maraming tao ang matuklasan ang kapangyarihan ng pagsisimula ng araw sa pamamagitan ng pagsasabi ng, Panginoon, salamat. Napansin mo na ba kung paano binabago ng pasasalamat hindi lamang ang ating nararamdaman, kundi pati na rin ang ating naakit? Para bang, sa pamamagitan ng pasasalamat,
nagbubukas tayo ng espasyo para sa Diyos na magpatuloy sa paggawa, na para bang sinasabing, Panginoon, kinikilala ko ang iyong pangangalaga at pinasasalamatan kita sa bawat detalye, maging sa mga hindi ko pa naiintindihan. At ito ay hindi lamang teorya. Kapag sinimulan natin ang araw sa ganitong paraan, kahit na ang mga bagay na tila imposible ay tila magkakaroon ng bagong kulay. Isipin ang paggising, tumingala sa langit, kahit maulap at makakita ng kagandahan. Sa sandaling iyon na ang iyong puso ay nakahanay sa banal na kabutihan, at ang maaring isa pang ordinaryong araw ay nagiging isang pagkakataon upang makakita ng mga himala. Hindi obligasyon ang pinag-usapan natin, ngunit ang uri na nagmumula sa pag-alala sa lahat ng ating pinagdaanan, at gayunpaman, narito tayo, buhay, humihinga, at may pagkakataong magsimulang muli. Maaring may magtanong, ngunit paano ako magpapasalamat kung ang sakit ay nananatili pa rin, kung ang sagot na inaasahan ko ay hindi pa dumarating? Dito ipinakikita ng pasasalamat ang sarili nitong pinakamakapangyarihan, dahil hindi ito bulag, nakikita nito ang higit sa kasalukuyan, nagtitiwala na ang Diyos ay patuloy na nagsusulat ng magandang kwento, kahit na ngayon ay tila nakakalito. Ito ay tulad ng pagtingin sa isang hindi natapos na pagpipinta at naniniwala na, sa huli, ang larawan ay magpapakita ng isang bagay na maganda. At tingnan kung gaano ito ka-curious, kapag ang puso ay nagpapasalamat, ang isip ay nakakahanap ng higit na katahimikan. Ang mga desisyon ay nagiging mas mabigat, ang mga relasyon ay nagiging mas magaan, at kahit na ang mga alalahanin ay tila mas maliit. Dahil ang pasasalamat ay nagtuturo sa atin na alisin ang ating mga mata sa kung ano ang kulang at tingnan kung ano ang mayroon na tayo. Ito ay tulad ng pagpapalit ng isang maulap na lens para sa isang malinaw, na nagpapakita ng mga detalye na dati nang hindi nakikita. Marahil ngayon nagising ka na nag-iisip tungkol sa mga problema na tila hindi malulutas. Ngunit paano kung huminto sandali, huminga ng malalim at magpasalamat? Ang pagpapasalamat hindi dahil naayos na ang lahat, kundi dahil, kahit sa katahimikan, nananatili ang Diyos. Nagpasalamat dahil, kahit walang pangunawa, nananatili siyang tapat. Pag-isipan ang mga pagkakataong may nangyaring masama at, pagkaraan ng ilang sandali, natanto mo na kailangang maghanda ng mas mabuting landas. Pag-isipan ang mga tahimik na pagpapalaya, ang mga tamang salita na dumating ng hindi inaasahan, ang mga taong nagpakita ng higit na kailangan mo sila. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan ng pangangalaga ng Diyos, mga palatandaan na kadalasang nakikita lamang natin kapag nililinang natin ang pasasalamat. Sa huli, ang pasasalamat ay ang pagkilala na hindi natin kontrolado ang lahat, at ito, malayo sa pagiging kahinaan, ay kalayaan. Ito ay nagsasabing, Panginoon, isinusuko ko ang aking araw, ang aking mga alalahanin, ang aking mga kabiguan, at ang aking mga takot sa iyong mga kamay, dahil alam kong mas pinapahalagahan mo sila kaysa sa aking makakaya. Ang pagsuko na ito ay nagdudulot ng kapahingahan sa puso, kahit sa gitna ng mga pakikibaka. At sa buong araw, sa tuwing may pag-alala, tandaan na bumalik sa pasasalamat. Gawin itong tulay sa pagitan ng pagkabalisa at kapayapaan. At tingnan kung paano nagbago ang tono ng iyong boses, kung paano maging ang iyong mga hakbang ay nagiging mas matatag, dahil ang mga nagpapasalamat ay natututong lumakad ng mas magaan. Manatili sa amin hanggang sa katapusan ng video na ito, dahil sa susunod na seksyon, kami ay magdarasal ng panalangin ng pasasalamat, tunay na isinusuko ang lahat ng nagpapabigat sa aming mga puso. Bago iyon, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe sa channel, ilik ito, magkomento sa kung ano ang iyong pinasasalamatan para sa ngayon, at ibahagi ang mensaheng ito sa sinumang nangangailangan ng paalala na, kahit na sa mahihirap na panahon, palaging may dapat ipagpasalamat. Ngayon, ipikit mo sandali ang iyong mga mata, huminga ng dahan-dahan, at isipin, kailan ka huling nagpasalamat sa Diyos nang hindi humihingi ng anumang kapalit?
Kadalasan, ang ating mga panalangin ay nauwi sa mga listahan ng mga kahilingan, pagsabog, at kahit na mga panaghoy, at naiintindihan ng Diyos ang bawat salita. Ngunit may kakaiba kapag, kahit sa gitna ng sakit, pinili nating sabihin, Panginoon, salamat sa iyo. Para bang, sa sandaling iyon, ang langit ay bumukas at ang ating mga puso ay nakatagpo ng kapayapaan na hindi nakasalalay sa mga pangyayari. Ang taos-pusong pasasalamat ay hindi pagtanggi sa ating mga paghihirap, ngunit ang pagtatapat na, sa kabila ng mga ito, ang Diyos ay nananatiling mabuti. Ito ay pag-amin na mayroon pa rin tayong mga pagdududa, pagod, at kahit na mga takot, ngunit nagpasya pa rin tayong simulan ang araw na may salamat, dahil alam natin kung sino ang kasama natin. At iyon ang nagbabago sa lahat. Binabago pa nito ang paraan ng pagharap natin sa mga bagyo, dahil ang mga nagpapasalamat ay natututong makakita ng pag-asa, kung saan marami lamang ang nakakakita ng wakas. Marahil sa ngayon, habang nakikinig ka sa mga salitang ito, isang pag-alala na nagpapanatili sa iyo ng gising sa gabi ay naisip mo. Maaring ito ay isang sagot na hindi pa dumarating, isang pinto na hindi nagbubukas, isang panaginip na tila malayo. Dito nagiging totoo ang pananampalataya. Magpasalamat bago makitang nangyari ang milagro. Ito ay tulad ng pagtatanim ng binhi sa dilim. Hindi alam kung kailan ito sisibol, ngunit tiyak na ito ay pamumulaklak ng Diyos sa sarili nitong panahon. At gaano man karaming beses na nabigo o nadama ang pag-alinlangan ng iyong pananampalataya, hindi tumatalikod ang Diyos dahil dito. Naiintindihan niya ang bawat luha, bawat buntong hininga, at bawat katahimikan. Kapag bumubuti ang pasasalamat, nagbubukas ito ng pinto upang makita na kahit sa pinakamahihirap na sandali, nariyan siya, kahit na hindi natin ito namalayan. Ang pag-alala na ang paghinga ay isa ng biyaya, ang pagkakaroon ng lakas na sumubok muli ay isang pagpapala, at ang paggising sa panibagong araw ay isa pang pagkakataon upang magsimulang muli. Sa huli, ang simula ng araw na may pasasalamat ay nagbabago, hindi lamang kung ano ang nasa paligid natin, ngunit lalo na kung ano ang nasa loob. Binabago nito ang isang pagod na puso sa isang tiwala, binabago ang takot sa tahimik na tapang, at binabago kahit ang pinakasimpleng gawain sa isang pakikipagtagpo sa Diyos. Dahil kapag ang unang iniisip ng araw ay Panginoon, salamat, lahat ng kasunod ay magkakaroon ng bagong kahulugan. Ngayon, magsabi ng isang simpleng panalangin, na saan ka man. Panginoon, ngayon ay nais kong hindi lamang magtanong, kundi magpasalamat sa iyo. Salamat sa buhay, sa mga landas na hindi ko nakikita, sa mga pagliligtas na hindi ko man lang naramdaman, at sa iyong biyaya na nagpapanatili sa akin. Naway ang aking unang salita ngayon ay pasasalamat, at naway gabayan nito ang bawat hakbang ko. Panatilihin ang panalangin ito sa iyong puso at ulitin ito sa tuwing sinusubukan ng takot o pag-alinlangan na pumalit sa lugar ng pananampalataya. Sa huli, tandaan, ang pasasalamat ay isang pang-araw-araw na pagpipilian. Ito ay hindi palaging magiging madali, ngunit ito ay palaging sulit. At habang ginagawa natin, mas natatanto natin na ang biyaya ng Diyos ay nasa bawat detalye, sa katahimikan, sa paghihintay, sa hindi inaasahang sagot, at maging sa mga luhang iniipon niya. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, huwag itago ito sa iyong sarili. Mag-subscribe sa channel, i-like ang video, magkomento sa kung ano ang pinasasalamatan mo ngayon, at ibahagi ito sa isang tao na kailangan ding simulan ang kanilang araw na nagsasabing, Panginoon, naway magsimula ang aking araw sa pasasalamat. Naway pagpalain ng Diyos ang iyong araw, at ang pasasalamat na ito ay ang pinakamalakas na awit na umaalingaw-ngaw sa loob mo, ngayon at palagi.